Pasensya na. Ang numerong iyong dinyal ay kasalukuyang hindi available. Bilang 133, mangyaring pumunta sa counter 3 para sa inyong pagpaparehistro ng kasal. Selena? Hindi sila darating. Elijah? Bakit ikaw? Nathan, nakita mo, hindi ba? Sa isang pitik ng aking daliri, iniwan ka nilang lahat bilang isang lalaki. Talaga namang kaawa-awa ka. Ikaw? Mayroon akong kanilang pagmamahal. Walang epekto ang sipon sa akin. Sabi ka bang magpakasal? Pwede mo ba akong isaalang-alang sa halip? Bilang 133 ako. Magpapakasal tayo. Si. Kailan ang kasal? Medyo nagmamadali ako. Nagpakasal ako sa isang estranghero na minsan ko lang nakilala. Sa loob ng 2 linggo. Kailangan ko ng oras para maghanda. Wala kang dapat ipag-alala. Magpakita ka lang sa malaking araw at sunduin mo ako sa tamang oras. Nandoon ako. Miss Irwin, handa na ang iyong pribadong jet. Pwede tayong lumipad kahit kailan. Si. Pasensya na. May biglang nangyaring importante. Huwag mag-alala. Babalik ako bago ang kasal. Si. Mga mahal ko, Balik! Tatay, bumalik ka! Tatay, bumalik ka! mula ngayon, si Nathan ay inyong kapatid. Kailangan ninyo siyang alagaan, okay? Cute niya. Gusto kitang pakasalan paglaki ko. Ako rin! Ako rin! Sige, mahal nyo lahat si Nathan ha? Pagdating niya ng 22 taong gulang, hahayaan natin siyang pumili ng isa sa inyo na pakakasalan. Ano sa tingin nyo? Yay! Yay! Selena, ingat. Elia? Hoy. Elia? Hoy! Elia? May lagnat si Elijah. Abala ako sa pag-aalaga sa kanya. Hindi ka naman talaga nagdesisyon kung sino ang pipiliin mo. Ngayon, huli ka na. Mukhang kailangan ng maghintay ng kasal hanggang sa susunod na taon. Hindi na kailangan ng next year. Bigyan pa natin ng ilang taon. Hayaan siyang mag-isip ng mabuti. Hindi na ako pipili ng kahit sino. Dahil kasal na ako. Nathan, nagseselos ka ba na inalagaan namin si Elijah? Kaya ginagamit mo ito para mang-asar sa amin? Iniligtas niya kami minsan. Kaya naman namin siya inaalagaan ng mabuti. Ikaw pa rin ang nag-iisa naming mahal. Hindi ka ba pwedeng maging mas mapagbigay? Sa amin ka. Sino ba sa Juset ang maglalakas loob na pakasalan ka? Seryoso? Magpepeke ka ng marriage certificate ngayon? Kahit napunitin mo iyan, valid pa rin ang kasal. Ang kasal ko ay sa 2 linggo. Welcome kayong lahat na pumunta. Magpa-hard to get ka hanggat gusto mo. Pero sa bandang huli, hindi na ito nakakatuwa. Hindi ako nagbibiro. Sure. Hindi ka nga. Hindi ako makapaniwala na nagsinungaling ka talaga tungkol sa pagpapakasal. Gusto kong makita kung paano mo ipapaliwanag sa loob ng 2 linggo. Si Elia. Kumusta? Selena, Kelly, Hannah, saan kayo lahat pumunta? Masama ang pakiramdam ko.
Lumabas kami para kunin ang paborito mong congee sa paborito mong lugar. Babalik kami agad. Elijah, huwag kang matakot. Malapit na kaming bumalik. Hintayin mo ko. Tara na. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, ang kanilang mga puso ay unti-unting humilig kay Elijah. Na-spray niya ang kanyang bukong-bukong at sila'y nagmadali sa takot na iniwan ako nag-iisa sa isang abandonadong construction site. Na-spray ni Elijah ang kanyang ankle. Pwede kang sumakay ng taxi. Binanggit niya nang basta-basta na gusto niyang pumunta sa amusement park, kaya iniwan nila ako ng walang awa na may lagnat na 104 degrees. Kelly, may lagnat ako. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Lalaki ka na. Si Elijah ay naghihintay na pumunta sa parke. Uminom ka ng mas maraming mainit na tubig. Sabay kaming nahulog sa tubig ni Elijah. Pinili nila na iligtas siya. Selena! Kelly! Tulungan mo ako? Hindi man lang sila dumating noong dapat kaming magparehistro para sa kasal. Ngayon, kinansela na ang engagement. Mula ngayon, tapos na tayo. Pinabati kita. Sa wakas ay nawala na ang lagnat mo. Pinabati kita, ang iyong lagnat. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Tamang-tama ang oras. Mula ng aksidente, hindi maganda ang lagay ni Elijah. Ang silid na ito ay mas malapit sa aming tatlo, kaya mas madali para sa amin na alagaan siya. Inilipat na namin ang mga gamit mo sa silid panauhin. Ano? Mr. Gunn, lagi akong mahina ang katawan. Kasalanan ko ito. Kung hindi ka sang-ayon dito, aalis na ako ngayon din. Ito ang mansyon ng pamilya Larson. Kami ang nagtatakda ng mga patakaran. Ito ang kotse na sinabi mong maganda noong nakaraan. Pinili ko ito para sa iyo. Ito ay galing sa Grace Abbey. Sabi nila sobrang epektibo. Ililipat ko sa iyo ang lahat ng aking swerte at kapayapaan. Nais kang magkaroon ng panghabambuhay na kapayapaan at kasiyahan. Masyado kang mabait sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Tama. Mr. Gunn, kahapon ay kaarawan mo. Ano ang ibinigay nila sa iyo? Nagkaroon ng lagnat si Elijah, kaya nakalimutan namin. Babayaran ka namin sa susunod. Pumili ka ng kahit anong gusto mo. Hindi na kailangan. Ang mga regalong napalampas ay wala ng saysay. Nagsinungaling ka tungkol sa pagpapakasal kahapon at ngayon ayaw mo ng regalo? Kanino ka nagtatampo? Kung ayaw mo, huwag kang magsisi sa huli. Huwag kang mag-alala. Hindi. Nathan, ano na naman ang problema mo? Mr. Larson, Mrs. Larson, bumalik kayo. Pupunta ako upang tumulong sa kusina. Marami ng tao doon. Umupo ka na lang at kumain. Bago ka lang gumaling. Eto, kumain ka pa ng gulay. At iyan ang paborito mong nilagang karne. Kumain ka pa. Nathan, sino ba ang napangasawa mo kahapon? Napili ko na ang lugar ng kasal. Naghihintay na lang na magdaos ng malaking kasal. Paano kung itong singsing para sa seremonya? Kung hindi mo gusto, ililibre kita upang pumili ng iba. May asawa na ako sa iba. 2 linggo na lang ang kasal. Regalo ito ng asawa ko. Gusto ko talaga ito. Tama na. Ang mang-istorbo sa amin ay isang bagay. Pero ngayon, nagbibiro ka sa harap ni nanay at tatay? Nathan, patuloy kang nagpapahirap at isang araw, sasabog ito sa mukha mo. Huwag mong kalimutan, nasa kahon mo pa rin ang sulat ng pag-ibig na iyon. Kaya Nathan, pumili ka na ba kung sino ang papakasalan mo? May gusto ako. Sa kanila. Mr. Gunn, hindi ba ang diamond ring ay isang larawan mula sa internet? Nakita ko ito dati sa isang magazine. Ang singsing na ito ay natatangi sa mundo. Ito ay napakahalaga. Mr. Gunn, sino ba talaga ang pinakasalan mo? Ganoon ba kamahal iyon? Parang hindi ordinaryo ang pinagmulan ng asawa ko. Kaya totoo talaga na kasinungalingan, ha?
Talagang sobra ka naming pinalaki. Gumagawa ka ng kasinungalingan para lang makuha ang atensyon namin. Teka, ako. Handa na ang sopas. Ingat! 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 Ikaw. Sinadya mo iyan. Mr. Gunn, alam ko kasalanan ko. Aksidenteng nasunog kita. Pero hindi mo ako pwedeng akusahan na sinadya ko ito. Mr. Gunn, ano naman kung mahirap kami? Mayroon pa rin kaming dignidad. Hindi namin hahayaang insultuhin mo kami ng ganito. Nanay, alis na tayo. Elia, Nathan, nagsumikap si Mina para sa atin. Natapon lang ang sopas at inaakusahan mo siyang sinadya ito. Hindi ka ba tumigil sa pagiging spoiled? si Mina ay mabait tulad ni Elijah. Paano niya magagawa ang ganoon? Kahit na sinadya niya, isang mangkok lang ng sopas. Iyon ba ay dahilan para palayasin sila? Umalis ka! Lucky. Nasaktan ka ba? Paano ka naging pabaya? Wala lang yan. Kukunin ko ang first aid kit. Nandito na. Dapat ka bang dalhin sa ospital? Nag-overreact kayong lahat. Maliit lang na sugat. Pagdating natin doon, malamang gumaling na ako. Nathan, hindi tama yan. Tandaan mo, hindi ka lang sa sarili mo. Kabilang ka sa amin lahat. Kalimutan mo ang sugat. Kahit gasgas lang, nasasaktan kami. Mula ngayon, bawal ka na sa kusina. Si. Lucky. Bakit ganito kalala? Tawagan ang 120. Si. Naayos na ang sugat. Ingatan lang na tuyo. Nathan, tiningnan namin ang security footage. Sinadya talaga ni Mina. Pero wag kang mag-alala. Sisiguraduhin naming makakakuha ka ng paliwanag. At ipapakita namin ang totoong ugali ni Elijah. Anak, mula ngayon, huwag kang magsasalita tungkol sa kasal dahil sa galit. Tio George, Tita Vivian. Hindi ako galit. Talaga akong nagpakasal. Ang pamana na ito ay para sa inyong magiging manugang na lalaki. Dapat ninyo itong bawiin. At itong card. Lahat ng naipon kong pera. Isipin ninyo ito. Bilang pambayad sa lahat ng ginastos ko noong nakatira ako rito. Anak, Talaga bang nagpakasal ka? Ang mga anak namin ang hindi naging sapat na mapalad. Nagkamali sila sa'yo. Nagdisenyo ako ng custom suit para sa'yo. Na-deliver na sa bahay mo. Nagdadesenyo ka ng suit? Konti lang. Tinuruan ako ng pamilya ko na alagaan ang asawa at maging patas. Salamat. Well, bumalik ka agad. Hihintayin kita. Selena, Kelly, Hannah, bagay ba sa akin ito? Bagay na bagay sa'yo. Selena, Kelly, Hannah, bagay ba ito sa akin? Elia. Suit ko yan! Sino nagsabi na pwede mo yang isuot? Hindi mo ba alam na magnanakaw ka kapag kumuha ka ng walang paalam? Hindi ko alam na sa iyo iyan. Akala ko maganda siya at gusto kong subukan. Pasensya na, G-Gun. Hindi ko sinasadya. Ubarin mo. Ibalik mo. Wala pa akong nasuot na kahit ano na ganito perpektong pagkakatahi. Ito ang pangarap kong suit. G-Gun. Dahil hindi ka naman ikakasal, pwede ko bang makuha yan? Bingi ka ba? Sabi ko, ikakasal na ako. Ito ang suit ko para sa kasal. Kung ibibigay ko sa iyo, ano ang isusuot ko? Pasensya na, G-Gun. Tama na, suit lang naman yan. Hindi ka naman talaga ikakasal. Ang pagbili nito para lokohin kami, isa lang iyan. Pero sobra na ito. halata namang ginagawa mo kaming selos. Sinabi namin sa iyo na huwag nang ulitin ang larong ito. Masyado kang seryoso sa ganitong drama.
Prop lang iyan. Ibigay mo kay Elijah. Saan mo ito binili? Magkano iyan? Babayaran kita. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ito prop. Totoong ikakasal ako. Aking asawa ang nagdisenyo nito. Napakahalaga nito sa akin. Elijah, ubarin mo na. Nathan, ang asawa mo ay dapat isa lang sa amin. Bawal mong tawaging asawa ang iba, kahit biro pa. Tama na, tumigil kayo sa pagtatalo. Huhubarin ko na ito ngayon. Pasensya na, G. Gunn. Aksidente kong napunit ang suit. Halata namang ginupit mo. G. Gunn, magkano iyan? Babayaran ko. Tama na. Dahil sinabi mong ang asawa mo ang nagdisenyo, tawagan mo siya ngayon. Itanong mo kung magkano. Babayaran ko. See ya. Mahal? Totoo bang may asawa na si Nathan? Pasensya na. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi available. Sandali, akala ko seryoso siya. Ano? Hindi mo ba ito pinlano ng maaga? Akala ko may magandang plano ka. Yun lang? Sige, bibigyan ka namin ng tig, 10 milyong dolyar. Isipin mo na itong bayad sa suit. Elijah, tara na. Bibilhan ka namin ng bagong damit. Kunin mo ang gusto mo. Tara na. Nasa meeting ako. May nangyari ba? Pasensya na. Nasira ang suit. Hindi ko ito naprotektahan. Okay lang. Papagawaan ko ng bago at ipapadala. Mr. Lawson, Mrs. Lawson. Sino ang pumunit ng suit? Mrs. Larson, ito ang nangyari. Kanina lang. Ang hindi ka panipaniwala. Naawa ako kay Mina bilang solong ina, pero naglakas loob silang mang-api kay Nathan, Jenny. Tibakin sila agad. Oo, madam. Nathan, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito kami, hindi ka kailanman maaapi. Salamat. Miss, pakiayos ang suit na ito. Babayaran ko kahit magkano. Si Zendaya mismo ang nagdisenyo nito. Kailangan kong maayos. Okay, gagawin ko ang makakaya ko. Salamat. Sige. Pasensya na, masyadong napunit ang tela. Wala na tayong magagawa. Pasensya na, masyadong napunit ang tela. Wala na tayong magagawa. Elijah, Dave does the night. Yan lang ba kaya mo? Nathan, hindi mo ba pwedeng payagan si Elijah na manatili? Suit lang naman iyon. Binayaran na namin iyon. Bakit hindi mo na lang pakawalan? Kailangan mo ba talaga siyang palayasin? Isipin mo kung ano gusto mo. Anong ugali iyan? Humingi ka ng tawad kay Elijah. Bakit ko gagawin iyon? Tara na. Halika na. Tama na. 10 araw pa. Pagkatapos, aalis na ako ng tuluyan. Pagkatapos noon, wala na tayong pakialam sa isa't isa. Ang hinihiling ko lang ay tiisin ang 10 araw na ito. Pagkatapos, huwag na kayong manggulo sa akin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi kami naniniwala. Maniwala ka sa gusto mo. Wala na akong pakialam.
Binibining Larson. Ang bagong koleksyon ng alahas mula sa Larson Group ay tinatawag na Elijah Collection. May espesyal bang kahulugan ang pangalang iyon? Si Elijah ay isang taong mahalaga sa akin. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng napakalaking kasiyahan. Ang Golden Phoenix Award para sa pinakamahusay na aktres ay napupunta kay Kelly Larson. Batiin natin siya sa entablado. Lubos akong pinarangalan na matanggap ang award na ito. Dito mismo, gusto kong pasalamatan ng isang espesyal na tao. Eliach, salamat. Elijah, nakita mo ba ito? Nanalo ako. Ang tropeyo na ito ay para sa iyo. Ginoong Gunn, nakikita mo na ba? Kahit umalis sa mansyon ng Larson, maayos naman kami ng aking ina. Pasensya na kung binigo kita. Magandang umaga po. Ako si Jason, katulong ni Miss Irwin. Pinakuha niya ako ng mga bagay para sa iyo. Ito ang mga bahay na inihanda niya. Narito ang mga kotse. Narito ang mga mamahaling relo. At ito ang dote ni Miss Irwin, $88.8 bilyong. Natanggap mo ba sila? Sobra na ito. Hindi ko sila matatanggap. Para sa akin, mas mahalaga ka kaysa sa alinman sa mga ito. Ano man ang mayroon ng iba, ang aking asawa ay nararapat ng maraming beses pa. Salamat. Ginoong Gunn, may bakas tayo sa pendant na hiniling mong hanapin namin. Ang alaala ni na mommy at daddy ay nasa auction na ito. Kailangan kong mabawi ito. Elijah, kung may gusto ka, itaas mo lang ang iyong paddle. Bibilhin ko ito para sa'yo. Ang mga Larson sisters ay talagang tinatrato ng mabuti si Elijah. Dati, mahal na mahal nila si Nathan. Akala ko dati ay pakakasalan ni Nathan ang isa sa kanila. Ganon din ako. Sino ang mag-aakalang magiging ganito? Hindi nila gusto si Mr. Gunn at lahat ng kanilang pagmamahal ay napunta sa anak ng kasambahay. Ang mga Larson ay napahiya. Ang susunod na item ay isang emerald pendant. Ito ang alaala ni na mommy at daddy. Ang panimulang bid ay $30 million. Magsisimula na ang bidding. 50 milyon. 100 million. Mukhang mahalaga kay Nathan ang pendant na iyan. Napakaganda. Iniisip ko kung bagay ba ito sa akin. Bibilhin ko ito para sa iyo. 200 million. 300 million. 500 million. May bago tayong bid na 500 milyon. 800 million. 1 bilyon. $1 bilyong. Alam nila kung gaano ito kahalaga sa akin. At gayon pa man. Tatay, nanay, pasensya na. Nabigo akong protektahan ng inyong alaala. Nathan, huwag kang malungkot. Iginuhit ko ang disenyo ng pendant. Patuloy tayong maghahanap hanggang sa matagpuan nating ito. Kahit anong mangyari, ibabalik namin ito sa iyo. Salamat. Hindi ko pwedeng hayaang iba ang manalo nito. Hindi mo ba sinabi na may nag-alok ng malaking halaga para bilhin ang The Joy? Sinabi mong regalo ito sa iyong bride at hindi ibinebenta. Ibenta mo. Ayaw naman niya iyon. Sapat na iyon. 1.5 bilyon.
May mas mataas pa bang bid? 1.5 billion, minsan. 2 beses, 3. Tatapatan ko ang halagang iyan. Tatapatan ng halaga? Wow, talagang todo si Miss Selena. Selena, napanalunan mo ito para sa akin. Isuot mo sa akin. Selena, ibibigay ko sa iyo ang pera. Ako na ang magsusuot kay Elijah. May pera rin ako. Ako na. Kaya ang mga pangako natin dati ay biro lang pala. Nabasag na. Wala nang silbi ang mga basag na piraso na iyan. Pwede kitang bayaran para diyan. Pasensya na, Mr. Gunn. Pero gusto ko talaga ang mga basag na piraso na ito. Salamat sa pagtulong sa akin na pulutin ang mga ito. Elijah, pakiusap. Ibalik mo. Pakiusap? Nathan, ang pathetic mo ngayon. Malakas ang ulan dito. Anong ginagawa mo sa fountain na iyan? Lumabas ka dyan. Anong ginagawa ko? Hinahanap ko ang pendant na itinapon ng mahal mong si Elijah. Souvenir yan ng mga magulang ko. Souvenir ng mga magulang mo? Pasensya na, Nathan. Kasalanan ko ito. Nakalimutan ko ito. Hindi ko rin naalala. Nathan, pasensya na. Maligo ka na. Baka magkasakit ka. Tsaka, nasabi ko na sa iyo ng maraming beses. Si Elijah ay hindi namin mahal. Hindi namin siya gusto. Ikaw lang ang mahalaga sa amin. Ako lang? Ako ang tao. Iniwan mong naghihintay sa City Hall. Ako ang sumalo kay Elijah nang matapon ang mainit na sabaw. Ako ang nagpaalam kay Elijah na punitin ang damit ko at durugin ang pendant ko. Hindi ba nakakatawa iyon? Tatay, nanay, pasensya na. Hindi ko man lang naprotektahan ang souvenir ninyo. Ikaw ba? Bumalik ka na. Ilang araw lang akong nawala. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Kalimutan mo na. Kung ayaw mong magsalita, okay lang. Alisin mo ang mga basang damit o magkakasakit ka. Ako na ang gagawa. Ano ang problema? Nahihiya ka ba? Malapit na tayong magpakasal. Ano ang gagawin mo sa gabi ng kasal natin? Mahal?
Sige, titigil na ako sa pang-aasar. Dahil gising ka, maligo ka na ng mainit. Nahihilo ako. Maliligo na ako. Ako naman, may aasikasuhin na trabaho. Nathan, simula ngayon, opisyal ka ng aming nobyo. Yehey! Pinabati kita sa pagpasok mo sa kolehiyo. Hayaan mong ang relong ito ay sumama sa iyo palagi bilang kapalit ko. Nathan, ano ang ginagawa mo? Mag-ingat. Nathan, bakit mo sinusunog ang lahat ng ito? Sinabi ko na sa'yo, magpapakasal ako. Ayokong magkamali ang aking asawa. Ikaw? Nathan, alam kong naiinis ka tungkol sa kwintas. Tingnan mo, hinanap namin ang buong lungsod at nakahanap ng medyo katulad. Huwag ka nang malungkot. Hindi na kailangan. Wala sa mga iyon ang alaala ng aking mga magulang. Bukod pa riyan, ito ay personal kong bagay. Hindi na kailangang abalahin kayo, mga binibini. Nathan, sapat na ang pagpapanggap na ito. Gaano pa katagal mong pinaplanong gawin iyon? Ang kasal ko ay tanghali bukas. Selena, Kelly, Hannah, kayo ay inaanyayahang dumalo. Nathan, hindi naman siya seryoso, di ba? Imposible. Mahal na mahal niya tayo para magpakasal sa iba. Eksakto. Nathan, kung hindi mag-workout ang mga bagay doon, bumalik ka sa amin, okay? Si. Tumigil ka diyan. Kasal ni Nathan ngayon. Saan ka pupunta? Tatay, nanay, nagtantrum lang si Nathan. Kayo dalawa, naniwala ba kayo sa kanya? Anong tantrum? Talagang ikakasal siya. Hindi ba ninyo nakita? Well, halatang nagmumukmuk na naman siya. Kung gusto mong maglaro, makikipaglaro kami. Tingnan natin kung may darating ngayon. Makikita natin kung gaano kapani-paniwala ang aktres na ito. Mukhang may nakalimot na kumuha ng aktres. Hubarin mo na ang suit. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Itong buong drama ay dahil hindi kami sumipot sa City Hall. Tama ba? Pupunta na kami ngayon. Pumili ka ng isa sa amin tatlo. Kumusta? Selena, Kelly, Hannah, na-aksidente ang nanay ko sa sasakyan. Kung hindi siya makaligtas, ayaw ko na ring mabuhay. Huwag kang magpanik. Papunta na kami. Tumigil ka diyan. Ngayon ang kasal ni Nathan. Kung wala kayo doon, magsisisi kayo. Nanay, tatay, sa amin siya. Sino ang maaari niyang pakasalan? Pakiusap, huwag na kayong sumabay dito. Hayaan niyo kaming unahin si Elijah. Pagkatapos, babalik kami at pakakasalan si Nathan. Ikaw. Magsisisi sila.
Magsisisi sila. Mr. Gunn, pasensya na. Na-traffic kami. Sige na. Anak, dapat masaya ang buhay mo. Gagawin ko. Tara na. Aray, Aray! Okay ka lang? Kapit lang? Kaninong marangyang kasal ito? Kapag nagpakasal kami ni Nathan balang araw, dapat kasing engrande nito. Mga miyembro ng pamilya, sumakay na sa ambulansya. Bilisan mo. Nathan? Nanay, okay ka lang ba? Kapit lang. ang sakit. Malapit na tayo sa ospital. Nanay, manatili ka sa amin. Gawin ang lahat ng kailangan. Kunin ang pinakamahusay na espesyalista ngayon din. Zendaya? Pakasalan mo ako. Nanay, ano ang pakiramdam mo? Kapit lang. Elijah, huwag kang mag-alala. Magiging okay si Mina. Ano ang problema? Parang may mahalagang bagay. Nathan? Zendaya? Tayo'y magpapakasal. Nathan? Tio George? Tia Vivian? Bakit wala kayo sa loob? Anak. Baka hindi ka naging manugang namin. Pero sa puso namin, parang anak ka na rin namin. Sana ang anting-anting na ito ay magbigay sa iyo ng masayang buhay at maayos na paglalakbay. Sina, Magiging masaya kami. Hindi sumasagot si Nathan sa telepono. hindi ko rin maabot sina mama at papa. Wala ring balita sa bahay. Sa tingin ko, nakita ko siya kanina sa intersection. Nasa isang wedding car. Bakit hindi mo sinabi agad? Hana, nagmamadali ka ba? Pwede kang sumama sa akin ng kaunti pa. Elja, pasensya na. Nandito naman sina Selena at Kelly. At mas maganda na ngayon si Mina. May kailangan akong gawin. Kailangan ko nang umalis. Pasensya na. Hana, Elja, si Mina ay inaalagaan na ngayon ng caregiver. At wala na siya sa panganib. May iba pa kaming kailangan asikasuhin. Kaya aalis na rin kami. Elha, pasensya na. May gagawin din ako. Bababalikan ko kayo mamaya. anong meron sa kanila? Ayos lang. Okay lang kahit mag-isa ako. Naiintindihan ko. Kung may kailangan kayong gawin, sige, asikasuhin nyo na. Huwag nyo akong intindihin. Medyo natatakot lang ako mag-isa. Sige, basta naiintindihan mo. Aalis na ako ngayon. Masakit. Tama na. Tigil mo na ang pagsigaw. May mga gagawin sila lahat at umalis.
Hindi ba tayo nagkasundo na mananatili sila rito ngayon? Sino ang nakakaalam kung ang kasal ni Nathan ay totoo o peke? Kung totoo, namimiss pa rin nila. Kung peke, pinaglalaruan sila. Ang kanilang damdamin ay tiyak na masisira sa huli. Pagdating ng araw na iyon, hindi ba ang mga babaeng iyon ay magiging akin na mapagpipilian? Relax lang. Tama ka. Hindi ko na kailangang magpanggap at mapasama sa gulo na ito. Hindi pwede. Hindi magpapakasal si Nathan. Nathan? Hoy! Nathan? Hoy! Kung kasal ang gusto mo, kukunin ko ang ID ko ngayon. Magparehistro tayo. Pupunta tayo ngayon. Tapos na ang paghihintay natin. Nathan? Tatay, Tiangray, itinago ninyo ba si Nathan sa amin? Gusto ninyo kaming pagsisihan? Ang biro na ito ay hindi nakakatawa. Tigilan mo ang pagpapakasasa sa kanyang asal. Kung pipili siya ng mapapangasawa, oras na para bigyan kami ng sagot. Mga tanga! Tatay, sinaktan mo na ako. Ngayon, masasabi mo na ba sa amin kung nasaan siya? Kayong lahat ay masyadong mausisa. Bakit hindi kayo pumunta at tingnan ninyo mismo? Tatay, nanay, nagsisinungaling kayo sa amin, di ba? Saan niyo nakita ang aktres na iyon? Talagang todo-todo siya, ha? Imposible. Mahal niya tayo ng higit sa lahat. Hindi siya magpapakasal sa iba. Hindi posible. Peke. Peke lahat. Hindi ako naniniwala na talaga siyang nagpakasal. Hahanapin ko siya. Ikaw. Ito, mahal. Sobrang nahuhumaling sila kay Nathan. Nag-aalala ako na gagawa sila ng kakatuwa. Sa wakas, natagpuan ni Nathan ang kaligayahan. Babayaran nila ang halaga para sa kanilang hangal na pagmamataas. Pero wag masyadong mag-stress. Ang kanyang asawa ay hindi rin ordinaryong babae. Hindi ba ninyo nakita ang reception ngayon? Lahat ng tao doon mukhang sikat na tao. Dali, maghihiwalay tayo. Makipag-ugnayan sa telepono. Tara na. Kumusta? Dito ba magpapakasal si Nathan ngayon? Miss, barito. Pasensya na. Mayroon bang Nathan Gunn na nagdaraos ng kasal dito ngayon? Nathan, Nandito ka ba para sa kasal? Tapos na ang seremonya. Ang reception ay ginaganap sa isang pribadong estate. Ang ganda ng estate na ito. Parang isa sa mga lugar na pwedeng rentahan. tara, tingnan natin sa loob. Tara na. Mga binibini, ito ay pribadong ari-arian. Walang bisita kung walang imbitasyon. Umalis ka. Wala akong lugar na gusto kong puntahan na hindi ko mapapasok. Kumalma ka. Hi, maaari ba naming itanong kung sino ang may-ari ng estate na ito? Gusto naming makipag-usap sa kanila? May hinahanap kami? Ang apelyido ng may-ari ay Arwin. Hindi namin pinapayagan ang mga tagalabas dito at hindi ito lugar para maghanap kayo ng tao. Mangyaring umalis. Arwin, ibig mong sabihin ng tycoon? Magpakatotoo ka. Parang may oras siya para maglokohan kasama si Nathan. Malamang kamag-anak na malayo. Narinig ko may isa sa malalayong kamag-anak ng Erwin ay ikinasal ngayong araw. Kung ano man? Kung may nagpipinid ng kasal dito, imposibleng ito ay isang pagpapanggap. Talagang ikinasal siya ngayong araw. At nakuha niya ang sertipiko ng kasal 2 linggo ang nakalipas. Ay, Bakit siya magpapakasal sa ibang babae at sa isang hindi pa namin nakikilala? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko sa kanya? Hindi. Kailangan ko siyang kausapin. Papasukin sila.
Nathan, Oy, Nathan! Nathan? Oy. Nathan? Nathan? Oy, Lumabas ka. Lumayas, lumayas, lumayas. Nathan. Hindi na ako pipili dahil kasal na ako. Nag-asawa na ako ng iba. Sa loob ng 2 linggo ang kasal. Regalo ito ng asawa ko. Gusto ko talaga ito. Dahil hindi ka naman ikakasal, pwedeng akin na lang. Bingi ka ba? Sabi ko, malapit na akong ikasal. Ito ang damit pang kasal ko. Kung ibibigay ko ito sa'yo, ano ang isusuot ko? Tama na. 10 araw na lang. Pagkalipas ng 10 araw, mawawala na ako ng tuluyan. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang tanging hiling ko, tiisin mo lang ang 10 araw na ito. At pagkatapos noon, huwag mo na akong guluhin. Kaya pala binigay na niya sa atin ang kanyang sagot. Tayo ang tumangging maniwala. Naglinlang tayo sa sarili natin. Selena, Kelly, hindi ako ang duwag na sinabi ninyo. Si Nathan ay atin. Atin lang. Walang mag-aalis sa kanya sa atin. Nathan. Ano yan? May sasabihin ka. Ang kapal ng mukha mo. Ito lang kaya mo at nakikipag-agaw ka pa sa akin. Ikaw. kumalma ka. Kumalma ka lang. Miss Irwin? Napilitan lang si Nathan na pakasalan ka. Pakibalik mo na lang siya sa amin. Miss Irwin, ang isang tulad mo ay pwedeng pumili ng kahit sino. Kami ang talagang nangangailangan sa kanya. Ang prinsipyo ng pamilya Erwin ay isa lang ang mapapangasawa sa buhay. Hindi kami lumalampas kahit kanino pa yan. Lalaki na siya. Noong pakasalan niya ako, alam niya ang ginagawa niya. Kailangan ko siya. At kailangan niya ako. At saka, hindi naman talaga niyo siya kailangan. Selena, Kelly, Hannah, sana hindi ako nakakaistorbo. Bakit ka nandito? Nag-aalala lang ako sa inyo. Nagpakasal nga ba talaga si Nathan? Ang ganda niya. Bakit siya pinabayaan? Pero napunta pa rin sa ganitong kahanga-hangang tao. Elijah, manatili ka sa ospital at alagaan si Mina. Kami na ang bahala dito, okay? Hindi namin siya susukuan. Hindi namin mahal si Elijah. Nagpapasalamat lang at inaalagaan namin siya. At saka, alam namin kung sino ang pakakasalan namin. Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, sasabihin lang nila na nagpapasalamat sila? Ang gusto ko ay lahat ng pag-aari ng pamilya Larson. Pasensya na. Alam ko na hindi mo ako gusto, pero hindi ko napigilan ang mahulog sa'yo. Pasensya na. Pangako, hindi kita gagawing magulo. Alam kong mahal mo si Nathan, pero kasal na talaga siya ngayon. Pipiliin pa kaya niya ang isa sa inyo? Sino kaya ang pipiliin niya? Maliban kung gusto niya kaming tatlo. Imposible. Hindi naman niya talaga sinabi kung sino ang pinakagusto niya. Gusto ba talaga niya kaming lahat? Sinusubukan mo bang gumawa ng gulo, pero ako na ang asawa ngayon. Kung sino talaga ang mahal niya. Dapat ko bang linawin sa kanila? Wala na akong sasabihin sa kanila. Pinili kitang pakasalan at mananatili akong tapat sa iyo. Inamin ko. Mahal ko sila noon. Talagang naniniwala ako na isa sa kanila ang magiging asawa ko. Pero tuwing kumakampi sila kay Elijah, nababawasan ang pagmamahal hanggang sa mawala. Bago ang kasal, sinunog ko lahat ng may kinalaman sa kanila. Mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Naniniwala ako sa'yo. Ako naman ang may suot ng singsing ngayon. Mahal? Sino yan? Ganon din ang ginawa niya sa iba.
Nathan, walang dahilan. Mahuhuli ka na sa eskwela. Bangon. Hoy, bangon. Ayaw kong pumunta. Hayaan mo akong matulog ng kaunti pa. Hindi, bangon o hindi. Tatayo ka ba? Tatayo ka? Bangon. Nathan, huwag kang sumandal sa kanya. Ginawa mo lahat kahapon. Dapat tulog ka pa, di ba? Dapat tayo ang pinakamalapit sa kanya, pero may iba siyang pinapalapit. Nathan, hiwalayan mo siya. Umuwi ka na sa atin. Pwede pa tayong magpanggap na hindi nangyari ang lahat ng ito. Nathan, sino ang pipiliin mo sa amin? Nathan, sino sa amin ang pipiliin mo? Mag-ingat. Mag-ingat ka. Wala akong pipiliin sa inyo. Nakita ninyo mismo. May asawa na ako. Hindi ito biro. Hindi ako naglalaro. At hindi ako babalik kasama ninyo. May kinasal na akong asawa. At may sarili na akong pamilya. At ang pamilyang iyon, hindi na kayo kasama. Bakit? Bakit hindi ka pumipili? Hindi ba dati may gusto ka sa amin? Ang pag-ibig ba ay basta na lang itatapon ng ganoon kadali? Minahal ka namin ng maraming taon. Wala na yang saysay. Tigilan mo na ang pagsasabing mahal mo pa ako. Harapin mo. Ayaw mo lang talagang bitawan. May bago na kayong lahat ngayon. Ako rin. Mas magiging maayos ang lahat. Hindi ba maganda iyon? Mga mahal kong kapatid? Tikok, halika rito! Tara, maglaro tayo ng bola. Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Sa akin siya, hindi sa iyo. Hindi, sa akin siya. Sige, tigilan na ang pagtatalo. Mula ngayon, hindi na ako magiging kapatid ninyo. Tawagin ninyo ako sa pangalan ko. Ang mga pangalan ang nagpapaka-special sa atin. Tatawagin ko na rin kayo sa inyong mga pangalan. Selena, Kelly, Hannah. Ang bawat isa sa inyong mga pangalan ay espesyal para sa akin. Hindi. Hindi naman dahil matigas ang ulo namin. Ilang beses na naming sinabi sa'yo, mahal na mahal ka namin. Walang saysay na ang mga salita. Dito na natin tapusin. To. Tara na. Hindi mo kailangan magpakatatag sa harap ko. Kung malungkot ka, sabihin mo lang sa akin. Nandito ako para sa'yo. Magpakailanman. Magpakailanman? Walang makakapangako niyan. Kelly, Selena, Hannah, wala sa kanila ang tumupad ng pangako. Pati ako, hindi. Pero ang magagawa nating pangako ay ang magmahalan pa rin. Kahit mahirap na ang mga bagay. Ginoo, Ginang. Handa na ang almusal. Kain na tayo. Naiinggit ako kay Mr. Gunn. Ang pagpapakasal kay MS, Erwin ay nakatipid sa kanya ng maraming trabaho. Kung ako lang, iiwan ko rin ang mga foster sisters ko para sa mayamang buhay. Ang pagiging mayaman na manugang hindi ganon kadali gaya ng itsura. Hindi mo pa ba napanood ang mga palabas? Bago ka sumali sa mayamang pamilya, kailangan mong pumirma ng prenup. Kung maghiwalay kayo, wala kang makukuhang kahit ano. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nakikita ni MS, Erwin sa kanya. Ewan, tignan mo ang mukha niya. Si Mr. Gunn ay talagang kamukha ng isang iyon. Ewan. Sa mayayamang pamilya, walang tunay na pag-ibig. Bumalik na tayo sa trabaho.
Nathan, umupo ka. Ano ito? Isang prenuptial agreement. Ito na ba? Ginoong Gunn, ang mga Irwin ay isang siglong pamilya. Ayon sa tradisyon, lahat ng bagong kasal ay dapat pumirma ng kasunduan upang protektahan ang personal na ari-arian. Mabilis mong pinakasalan, pero kailangan pa rin gawin ang hakbang na ito. Naiintindihan ko. Isulat lahat, makakaiwas sa hindi kinakailangang gulo mamaya. Saan ako pipirma? Ginoong Gunn, hindi mo ba gusto basahin muna? Hindi na kailangan. Si Zendaya mismo ang nagtayo ng yaman ng Irwin. Hindi ko kailanman pag-iimbot ang hindi sa akin. Ginoo, sa tingin ko nagkamali ka ng pagkaintindi. Alam mo ba kung ano talaga ang dokumentong ito? Ito ay isang kasunduan bago ang kasal. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling maghiwalay tayo, hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Ano ang mali kong sinabi? Ginoong Gunn, baka ikaw na mismo ang tumingin. Pakitingnan. Ito ay listahan ng ari-arian bago ang kasal. Detalye nito ang lahat ng nasa ilalim ng pangalan ni Binibining Irwin. Mga ari-arian na natitira at hindi natitira, kasama ang mga bahagi sa Irwin Group, mga stock at futures, mga antigo at sining, alahas at mga gusaling pangkomersyo. Ang kabuuang halaga ay lumalampas sa $1 trilyong. Alam ko lagi na si Zendaya ay hindi ordinaryo, pero hindi ko inaasahan na ganito kalaki ang kanyang kayamanan. Bakit mo ako pinapakitaan ito? Ito ang iyong mga ari-arian bago ang kasal. Ayon sa moto ng pamilya Irwin, walang paghihiwalay sa pagitan ng bago at pagkatapos ng kasal. Kung matapos ang kasal, ang may kasalanan ay aalis na wala. Sa madaling salita, kung ako ang may kasalanan, lahat ng ito ay magiging iyo. Mga pamilyang ganito na may ganitong mahigpit na aral umiiral pa ba? Kaya, Nathan, sa wakas ay naniniwala ka na ba sa akin kapag sinabi kong habang buhay? Zendaya, kung hindi ako ang nangyari sa araw na iyon, magpapakasal ka ba sa kanino man? Hindi, noong araw na iyon, pinanood kita ng matagal. Naghihintay ako. Naghihintay na piliin mo ako. Pero alam mo, wala akong ibang pagpipilian. Kaya ka, pinili ko. Hindi mahalaga. Basta maganda ang resulta. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Natutuwa akong naghintay ako para sa iyo. Bakit mo hinintay na piliin kita? Pag-ibig sa unang tingin? Hindi ako naniniwala diyan. Sumama ka sa akin. Buksan mo. Lahat ng gusto mong malaman ay naroroon. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ang nakikita ni MS. Irwin sa kanya. Naku, tingnan mo ang mukha niya. Si Mr. Gunn ay kamukhang kamukha ng isang iyon. Sa mayayamang pamilya, walang tunay na pag-ibig. Kaya ako ay kapalit para sa isang minahal niya dati? Teka, ako ba yan? Tama. Maingat ang mga Irwin sa pagpili ng kapareha. Hindi gaanong mahalaga ang isang sandali ng pagkabighani. Kahit noong unang beses kitang makita, wala akong nararamdaman para sa iyo. Pero pagkatapos ng maraming pagkakataon na tayo'y magkita ng hindi sinasadya, sa wakas, napagtanto ko na nahuhulog na ako sa iyo. At pagkatapos noon? Ilang beses ba tayong magkita ng hindi sinasadya bago tayo magsama? Hindi ko alam. Pero lagi kang may kasamang tatlo. Hindi mo man lang maitago ang paraan ng pagtingin mo sa kanila. Kaya't sumuko na akong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko.
Bagalan mo ang takbo. Ikaw. Anong ginagawa mo rito? Tara na. Buti na lang, sa ika-99 nating hindi sinasadyang pagkikita, sa wakas ay pinigilan kita. At hiniling kang pakasalan ako. Sa lahat ng oras na ito, hindi ko alam na may nagmamahal sa akin ng ganoon kalalim. Zendaya? Huwag na tayong maghiwalay muli. Sige. Hindi na muli. Anong ginagawa mo? Sino ang nagsabi na pwedeng mong itapon ang mga gamit ni Nathan? Mga binibini, sinabi sa akin ni Mrs. Larson na linisin ang lahat sa kuwartong ito. Wala ni isang bagay na dapat iwan. Mga binibini, hindi ko itinapon ang mga gamit ni Mr. Gunn. Nakalimutan niyo na ba na ang kuwartong ito ay ibinigay na kay Elijah? Tamang-tama ang oras. Mula noong aksidente, hindi maganda ang kalagayan ni Elijah. Ang kuwartong ito ay mas malapit sa amin tatlo, kaya mas madali para sa amin na alagaan siya. Inilipat na namin ang iyong mga gamit sa silid panauhin. Linisin ninyo ang gusot na ito. Naunawaan. Tara, balik natin ang mga gamit ni Nathan. Ibalik ang lahat sa dati nitong ayos. Tama yan. Ang kuwartong ito ay may maraming alaala, kasama si Nathan. Kapag bumalik siya at nakita niyang parang dati, hindi na siya magagalit. Ano pang hinihintay nyo? Bakit parang walang laman ang kuwarto ni Nathan ngayon? Talaga bang napabayaan natin siya sa buong panahon na ito? Pero si Nathan ay lagi nating munting prinsipe. Saan tayo nagkamali? Hindi ba nating ipinaliwanag na awa at pasasalamat lang ang nadarama namin kay Elijah? Bakit nagseselos pa rin si Nathan? Bakit niya tayo iiwan? Ako to. Elia? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa ospital ka kasama si Mina? Maayos na ang nanay ko ngayon. Nag-aalala talaga ako sa inyong lahat. Napakasama ng itsura mo noong araw na iyon. Ilang araw ka nang hindi nagpapahinga, di ba? Nandito ako para bantayan ka, para masigurong nagpapahinga ka at kumakain ng maayos. Sa ganoong paraan, kapag nakatayo ka na muli, may lakas ka para pumunta at humingi ng tawad kay Nathan ng maayos. Tara na, umalis ka na, alis! Magpahinga ka. Ako na ang magluluto. Bigyan mo lang ako ng mas maraming oras. Ingat. Hayaan mong punasan ko iyan. Masakit ba? Hana, may sasabihin sana ako sa'yo. Anong nangyayari dito? Selena, Kelly, andito kayo. Nagluluto lang ako at tumilamsik ang mantika. Tinutulungan ako ni Hana na linisin iyon. Ang pabaya naman. Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ayos lang ako, lalaki na ako at hindi gaanong mahina. Malapit ng handa ang pagkain. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Kakaiba ang suot niya sa kusina. Noong nagtatrabaho siya dati, karaniwan naka-uniforme siya.
Nathan, Tito, paborito mong braised meat. Pasensya na, Elijah. Okay lang. Nakuha ako. Miss nyo talaga si Mr. Gunn. Seryoso, mayroon siyang 3 kamanghamanghang babaeng nagmamahal sa kanya. At nagpakasal pa siya sa iba. Pero ang bagong asawa niya ay mukhang mayaman talaga. Ang pagpapakasal sa ganoong uri ay nagliligtas sa kanya sa maraming pagsisikap. Tama na. Hindi ganoon si Nathan. Pasensya na, Kelly. Hindi ko sinasabi na mababaw si Nathan. Naaawa lang ako sa inyo. 3 kamanghamanghang babae ay nagmamahal sa kanya ng labis at hindi niya ito naiintindihan. Itinulak pa niya kayo palayo. Hindi niya kasalanan. Sa amin to, kamakailan, hindi namin ipinakita sa kanya na mahalaga siya. Talaga? Anong nangyayari? Karaniwan, ilang salita lang mula sa akin at mag-aaway sila. Pero ngayon, lahat sila ay ipinagtatanggol si Nathan. Maaaring ang pagkawala sa kanya ay nagpamulat sa kanila ng kanyang halaga? Para saan ang lahat ng pagsisikap ko sa mga taong ito? Mukhang kailangan kong kumilos na agad. Si Elijah ba ay laging ganyan sa paligid natin? Hana, ito ang paborito mong brine duck. Bakit hindi ka kumakain? Pasensya na. Nagda-diet ako kamakailan. Okay lang, wag mong gutumin ang sarili mo. Kahit anong laki mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Ang cheesy naman. Ang cheesy naman. Next time, magaan na lang. Hana, may sasabihin ako na gusto kong sabihin sa'yo. Kumusta, Colbert? Kailangan kong ipasuri ang pinagmulan, Elijah Scott. Lahat, mula pagsilang hanggang ngayon. Hana, tulog ka ba? Ano yun? Biglang walang mainit na tubig sa kwarto ko. Pwedeng gamitin ang shower mo sandali? See ya. Hana, pagkatapos ngayong gabi, magiging akin ka na. Eliak, ano bang gusto mong gawin? Anong amoy yan? Ang bango. Ang init. Ang init talaga. Nasira ba ang aircon? Mainit. Hana, tapos na akong maligo. Salamat. Hana, anong problema? Ang pula ng mukha mo. Nilalagnat ka ba? Huwag mo kong hawakan. Gumagana ba? Hana, Huwag kang lalapit. may sasabihin ako na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Gusto talaga kita. Huwag mong pigilan. Lumayo ka. Hayaan mo akong tulungan ka. Lumayo ka. Sabi ko, lumayo ka. Anong nangyari? Hana, ikaw, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Wala yun. Sinaktan niya ang sarili niya para lang hindi ko siya mahawakan. Magsalita ka. Bakit mo ako dinrug? Sinong nagsabi sa'yo na akitin ako? Hindi. Sobra kitang gusto. Ikaw? Selena, salamat. Sabihin mo sa akin, mas gusto mo ba kami? O mas gusto mo si Hana? Bakit siya lang ang nilalandi mo? At hindi ako? Hindi ba ako sapat na kaakit-akit? Hindi. Napakaakit mo. Natakot lang ako na baka hindi kita mapanalo. Kaya nakontento na lang ako sa pangalawa. Pero maniwala ka sa akin, mas gusto kita. Lintik. Mas gusto mo ba ako? Pero kontento ka na sa pangalawa?
Para sa'yo. Kasama na kami sa plano mo, ha? Kung hindi ka nagpanik ngayon, wala pa rin kaming alam. Ito ang kamay na nagsindi ng may drogang kandila. Tama? Ang lakas ng amoy. Pero sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na pumili sa amin? Tigil! Tigilan mo ako! Mali ako! Selena, Kelly, Hannah. Alam ko, nagkamali ako. Dahil lang gusto ko kayong lahat. Kaya nakagawa ako ng katangahan. At saka, nag-risk pa nga ako ng buhay ko para iligtas kayo. Mapapatawad niyo ba ako ngayon? Pakiusap? Ngayon, naiintindihan ko na ang naramdaman ni Nathan noon. Palihim siyang tao, pero nagtitiwala pa rin kayo sa kanya. Paulit-ulit mo na ginagamit ang mga dahilan na iyan. Tinulungan din kita. Hindi ba sapat iyon? Lintik! Hindi ba sila baliw sa akin? Paano naging ganito? Nathan? Nathan! Hindi! Huwag mo akong iwan! Nathan! Uy! Nathan! Pakiusap! Huwag mo akong iwan! Nandoon lang siya, pero ang magagawa ko lang ay panoorin siyang mawala. Nathan, ganun ka ba kalamig at desperado habang hinahanap mo ang alaala ng mga magulang mo sa ulan? Kamusta? Pwede mo bang ibigay ito kay Mr. Nathan Gunn? Sige. Salamat. Mahal, maglakad tayo. Mag-ingat. Umuulan kagabi. Madulas ang daan. Buhatin kita. Iyon ang boses ni Nathan. Hindi na kailangan. Sino yan? Sino yan? Usa lang. Ginoong Gun, may isang babae na nagpabigay nito sa'yo. Salamat. Pwede ka nang umalis. Pasensya na. Ito ang aking paumanhin. Kung pwede kong gawing muli, magbibid ako para sa alaala ng mga magulang mo. Sana'y makatagpo ka ng kaligayahan. Hindi na kita aabalahin. Sino ang nagpadala? Wala namang halaga. Ang mga rosas sa tabi ng pader ay maganda. Pupunta ako at pumili ng ilan para sa florera. Tara na. Nathan, ito lang ang paraan para makahingi ako ng tawad. Well, totoo ang unang bahagi. Ang natitira ay kasinungalingan. Hindi ko kayang bitawan. At hinding-hindi ko kayo hahangarin ng kaligayahan. Pero kung ito ang magpapasaya sa'yo, susunod na lang ako. Kumusta? Hannah, yung impormasyon tungkol kay Elijah nasa inbox mo na. Magaling. Salamat, Colbert. Pinapahalagahan ko. Hindi naman masyadong malalim ang sugat. Iwasan munang gumalaw ng malakas at huwag mong basain. Papalitan ko ang benda bukas. Magpahinga ka at magiging maayos siya. Sige, salamat. Selena, salamat sa pagpayag sa akin na manatili. Bueno, kung maayos ka, umalis ka na. Saan? Ayaw mo na ba sa akin? Kung mananatili ka dito, hindi magiging masaya si Nathan. Buwiset, si Nathan na naman. Kahit wala na siya, kalaban ko pa rin siya. Alam ko nagkamali ako. Masyado akong nagmalasakit. Masyado akong natakot na mawala ka. Kaya sinikap kong ikaw lang ang akin.
Sumisikat ka ng maliwanag tulad ng araw at pinapaliwanag ang aking madilim na mundo. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging sakim. Ano ngayon? Kasalanan na nating lahat ito? Hana, bumalik ka na. Hindi ka umuwi kagabi. Nag-alala ako para sa iyo. Nag-alala para sa akin? Dapat mag-alala ka para sa sarili mo. Ano iyon? Mas mabuti pang magbigay ka sa akin ng magandang paliwanag tungkol sa dalawang aksidenteng iyon. Mas mabuti pang bigyan mo ako ng magandang paliwanag tungkol sa dalawang aksidenteng iyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagkatapos ng unang bangga, biglang naglaho sa ibang bansa ang driver. Pagkatapos, makalipas ang 2 taon, bumalik siya at sinaktan ng nanay mo. Magkakilala kayo noon pa? Hindi ba? Hindi. Hana, bakit mo ako pinagbibintangan ng ganito? Sabihin mo naman sa kanya. Hana, may nagsabi ba sa iyo nito sa labas? Bakit mo ako pinagbibintangan ng ganito? Ako at ang nanay ko ay mga katulong lang. Paano namin magagawa ang ganoon? Sinuhulan mo ang driver para maglasing at sumalpok sa amin? Tapos inilagay mo ang buhay mo sa panganib sa huling segundo para iligtas kami. Pero, alam mo nang hindi ka talaga mamamatay? At mga tanga kami. Talaga naming pinaniwalaan ang kalokohang iyon. Hindi namin ito sinuri ng malalim noon. Kung hindi ka nagpanik ngayon at hindi nagdulot ng panibagong bangga ang nanay mo, hindi pa namin makikita kung sino ka talaga. Selena? Kelly? Hana? Kailangan ninyo akong paniwalaan. Hindi ko ginawa yon. Sito? Naiintindihan ko na ngayon. Tiyak na may sinabi si Nathan dahil ayaw niya sa akin. Makatuwiran. Normal lang kung mali ang pagkakaintindi niya sa akin. Pagkatapos ng lahat, lagi naman niya akong ayaw. Tumahimik ka. Hindi ba ikaw at ang nanay mo ang may alam sa ginawa ninyo? Magsabi ka pa ng isa tungkol kay Nathan? At isinusumpa akong pagsisisihan mo? Huwag kang mag-alala. Eliak, pagkatapos ng lahat ng masasamang bagay na ginawa mo, hindi kita pakakawalan ng basta-basta. Bawat sakit na pinaranas mo kay Nathan, sisiguraduhin kong mararamdaman mo lahat. Ma'am, handa na ang mainit na tubig. Ma'am, handa na ang mainit na tubig. Mag-ingat. Huwag mo siyang pahirapan hanggang mamatay. Relax. Hindi, Kelly. Pakiusap. Tubig alat lang ito na temperatura ng silid. Kahit yun, hindi mo kaya? Niloloko mo lang ako? Paano kinaya ni Nathan yun noon? Sinira namin siya mula bata pa. Pero, simula nang dumating ka, tahimik niyang tiniis ang sunod-sunod na sakit. Kasalanan ko. Hindi ko sinuri ng mabuti ang aksidenteng iyon. Kasalanan ko rin yon. Sa lahat ng taon ng pag-arte, niloko pa rin ako ng isang lalaki. Anong silbi ng pagsisisi ngayon? Kung hindi natin pinabayaan si Elijah, hindi siya magiging ganyan kahangga. Tayo ang dapat sisihin. Karapat-dapat ka ng mas masakit. Dalhin na siya. Kelly, pasensya na. Mali ako. Alam kong mali ako. Pero totoo na iniligtas ko ang buhay ninyo. Ang paggusto sa'yo ay totoo rin. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Ang sakit. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag mo akong hawakan. Madumi ka. Ito ang kotse na sinabi mong maganda dati. Pinili ko para sa'yo. Ito galing sa Grace Abbey. Sabi nila napaka-epektibo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking swerte at kapayapaan. Nais mong magkaroon ng mapayapa at masayang buhay. Mahalaga sa akin si Elijah. Eliak, salamat. Elijah, nakita mo ba ito? Nanalo ako. Ang tropeyo na ito ay para sa'yo.
Bakit? Bakit nila kayang bawiin ang init nila sa isang segundo? Dati kong tinatago ito ng mabuti. Bakit mo ako biglang nakitaan? Itinago mo ng mabuti? Tigilan mo ang pagmamataas sa sarili mo. Pinili naming maniwala sa iyo noon at hindi maghukay ng masyadong malalim. Bakit pa mag-aksaya ng oras sa kanya? Selena! Kelly! Tulungan mo ako! Si Nathan ba ay ganito kawalang pag-asa noong nahulog siya sa tubig? Alam ko na. May pakialam ka pa rin sa akin. Gising ka na? Sige, ituloy natin. Hindi! Pakiusap! Huwag! Pasensya na. Alam kong mali ako. Alam ko, hindi ko na uulitin. Pakiusap! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Mga demonyo. Lahat sila ay mga demonyo. Bakit ako nakipag-away sa kanila? Nagsumikap ako. Pero bakit hindi ko kayang palitan si Nathan? May asawa na siya ngayon at hindi pa rin nila siya pinakawalan. Bakit hindi na lang ako ang tingnan nila? Ano ang silbi ng paghingi ng tawad sa amin? Ang dapat mong hinga ng tawad ay si Nathan. Dalhin na siya. Hindi! Pakiusap! Pakawalan mo ako! Humingi ako sa isang kaibigan na manghiram ng villa ng pamilya Irwin. Mula ngayon, mas madalas nating makikita si Nathan. Bakit hindi naka-on ang mga ilaw? Hindi pa ba siya bumabalik? Maghintay tayo. Hating gabi na. Hindi pa rin siya bumabalik. May nangyari ba? Nag-post lang si Nathan ng bagong larawan sa kanyang account. Nathan, ang kapal ng mukha niya. Dahil hindi mo siya personal na mahihingan ng tawad, hihingi ka ng tawad sa buong internet. Kapag lumabas na ang balita, makikita rin niya ito. Sige na, humingi ka ng tawad kay Nathan. Kung gagawin ko, pakakawalan mo na ba ako? Hindi na ako gagawa ng kahit ano. Lalayo ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos mo ng bayaran ang iyong ginawa, may lugar para sa iyo. Isa akong hamak na tao, walang hiya at mababa. Sinadya kong itanghal ang aksidente sa sasakyan para iligtas ang magkapatid na Larson. Sinadya ko ring pumagitna sa pagitan ni Mr. Gunn at ng mga babae. Gusto kong pumalit sa kanya sa kanilang mga puso. Pasensya na, Mr. Gunn. Mali ako. Simula ngayon, lalayo ako sa kanila. Siya lang ang minahal nila. Sandali, hindi ba ito yung lalaki na pinasalamatan ni Kelly sa entablado sa Golden Phoenix Award? Kapag nagkunwari ang isang lalaki, walang pag-asa ang mga babae. Seryoso, yung magkapatid na Larson ay napakabobo. Naloko ng anak ng tagapag-alaga ng ganyan. Sobra silang layaw at naghanap lang ng gulo. Mr. Gunn, pasensya na. Hindi nila ako gusto. Palagi ka nilang mahal. Pasensya na. Mali ako. Papatawarin mo ba sila? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pinapatawad sa ginawa nila sa akin. Pero sa totoo lang, ang mga dapat humingi ng tawad sa akin, hindi lang si Elijah, kundi ang tatlong magkakapatid na babae. Ang kanilang pagpapakasasa ang nagpasigla sa ambisyon ni Elijah. Ang pinakamasakit sa akin ay ang kanilang ugali, pero wala na iyong mahalaga. Ayaw kong pag-usapan online. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Hindi ko na sila hahayaang manggulo sa iyo. Mr. Gunn,
Nakalimutan mo ba kung bakit ka pumunta dito? Ako, pasensya na. Kung nakokonsensya ka, isipin mo kung paano mo ako babayaran. Alam mo ba ito? Hindi ako. Tuturuan kita. Miss Irwin, naalis na ang trending topic. Lahat ng posts tungkol kay Mr. Gunn ay na-delete na. Hindi iyon sapat. Hanggat ang magkapatid na Larson ay nag-iisip ng masama, hindi magkakaroon ng kapayapaan si Nathan at ako. Oras na para matuto sila ng leksyon. Tara na, babalik tayo sa Juset. Naiintindihan. Miss Larson, umatras na lang ang Jenkins Group sa ating deal. 6 na kumpanya na yan ngayon. Nang lumabas ang balitang iyon, bumaba ng 30% ang halaga ng stock ng grupo namin sa loob ng 3 araw, at patuloy pa ring bumababa. Hindi mo pa rin alam kung sino ang nasa likod nito? Ang nakuha lang namin ay isang mensahe na nagkamali ka ng kalaban. At oras mo na para matuto ng leksyon. Peste! Kapag nalaman ko kung sino yan, magsisisi silang hindi na sila isinilang. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Sinusubukan mo bang matanggal sa trabaho? Miss Larson, siya ang puno ng Flonix Co. Ang Flonix Co. ay isang subsidiary lang ng Irwin Group. Pero kung makakasama natin sila, ano kung umatras ang Jenkins Group sa ating deal? Miss Irwin, ikinalulugod kong makilala ka. Ako, si Selena Larson. Oh, hindi ko masasabing masaya. Ikaw? Sino sa tingin mo? Ako at ang asawa ko ay karaniwang nag-iingat na hindi mahalata. Pero kamakailan, ginugulo mo ang mga bagay online. At nagdulot ito sa amin ng sakit ng ulo. Para diyan, nagdala ako sa iyo ng munting regalo. Sana magustuhan mo. Ikaw ang nagsabi sa Jenkins Group na iwan tayo? Ibig bang sabihin nakita ni Nathan ang press statement namin? Sumama ba siya sa iyo? Miss Larson, si Nathan ay may asawa na ngayon. Pangarapin ang asawa ng iba sa harap ng asawa niya. Hindi magandang tingnan. Pinakasalan ka lang ni Nathan dahil sa galit. Babalik din siya sa huli. Pagkatapos ng lahat, minahal niya tayo ng maraming taon. Masyado kang may tiwala sa sarili. Sige, narito ako para balaan ka. Si Nathan ay asawa ko. Kung lalapit ka pa sa kanya, mawawala kayo at ang iyong kumpanya sa Juset ng tuluyan. Alamin ang lahat tungkol kay Zendaya, lalo na ang kanyang katayuan sa mga Irwin. Gagawin ko, Miss Larson. Miss Larson, nakatanggap kami ng imbitasyon mula sa Children's Foundation. Gusto nilang makasama ka sa kanilang charity auction. Hindi ako interesado. Teka. Nathaniel Nichols? Hindi ba siya ang paboritong artista ni Nathan? Gusto mo rin si Mr. Nichols, Miss Larson? Siya ang unang pintor na taga-Drox na nanalo ng ginto sa World Art Expo. Ang kanyang pintura ay nagpahanga sa pandaigdigang sining. At ito ang kanyang unang pagpapakita. Siya ang paboritong artista ni Nathan. Ibig sabihin, baka pumunta rin si Nathan. Kanselahin ang lahat ng aking pulong para bukas ng gabi. Sabihin sa Children's Foundation na pupunta ako. See ya. Ano ang iginuguhit mo? Ako yan. Ang ganda. Gusto mo ba ito? Siyempre. Natutuwa akong marinig yan. Gusto ko lagi na bigyan ka ng espesyal. Wala akong silbi sa negosyo, pero mayroon akong brush na ito. Salamat. Gusto ko ito. I-frame ko ito sa tabi ng ating mga larawan. Kapag tayo ay matanda na, mayroon tayong pahahalagahan. Oo, ngayon, magpahinga ka na, ha? Sinabi ng iyong assistant na kakabalik mo lang kaninang umaga mula sa business sa Juset. Hindi ako pagod. Dahil maulap, hindi tayo pupunta sa dagat ngayong araw. Kaya, paano kung gumawa tayo ng isang bagay na makabuluhan?
Ito ba ang iyong ideya ng isang bagay na makabuluhan? Siyempre, kung gumagawa tayo ng mga alaala para sa pagtanda, hindi sapat ang isang guhit, gusto ko na ikaw. Gumuhit sa bawat pulgada ng aking katawan. Kaya ang aking pangalan ay nakaukit magpakailanman sa iyong puso. Paano kung bumalik tayo sa guhit? Kukuha ako ng papel? Naubusan na tayo? Okay lang. Pwede itong maging canvas mo. Pasensya na. Kumusta? Mr. Nichols, ang Children's Foundation ay nagsasagawa ng charity auction bukas ng gabi. Ang iyong piraso, The Joy, ay magsasara ng palabas. Gusto ka naming dumalo ng personal. Balak mong pumunta? Oo. Ayoko na isipin ng mga tao na ako ay isang freeloader na kinuha mo. Sige, sabay tayo. Kahit na mas gusto kitang itago para sa akin lang, oras na para makita ng mga tao kung gaano kahanga-hanga ang aking asawa. Tingnan mo yung napakagandang mag-asawa. Sikat ba silang dalawa? Nathan, alam kong darating ka. Gusto mo bang kausapin siya? Sa tingin ko, hindi. Nathan? Nathan? Nasaan siya? Wala pa? Baka umalis siya para iwasan ako. Nahanap ko na siya. Pasensya na, para sa mga VIP ang lugar na ito. Pakibalik sa iyong upuan. Kailan pa naging VIP si Nathan? Dahil ba sa babaeng iyon? May kaibigan ako dito. Gusto ko lang bumati. Pakibalik sa iyong upuan. Magsisimula na ang auction. Salamat sa lahat ng dumating ngayong gabi. Lahat ng kita mula sa auction ay mapupunta sa pagsuporta sa mga batang nangangailangan. Ngayon, simulan na natin ang unang piraso. Panimulang bid ay 10 milyon. Bakit pakiramdam ko si Nathan ay lumalayo ng lumalayo sa atin? At ngayon, ang huling piraso ng gabi, ang kagalakan ni G. Nichols. Ginugol niya ang 7 taon sa pirasong ito. Mangyaring tanggapin siya sa entablado upang siya mismo ang magpakita nito. Si Nathan ay si G. Nichols? Kailan siya naging ganito kagaling? Salamat sa inyong lahat. Ang saya ay kumakatawan sa pinakamalaking pagsisisi ng buhay ko. Pero dahil sa personal na dahilan, kailangan ko itong bitawan noon. At ako hindi inaasahang makita ito muli ngayong gabi. Well, hindi mahulaan ang buhay. Minsan, ang nawawala sa atin ay bumabalik sa ibang anyo. Ngayon, samahan ninyo ako sa pagpapahalaga, The Joy. Hindi ba yon ang pintura na nakita ko sa kwarto ni Nathan? Magsisimula na ang pagtatawag. Simula sa 100 milyon. 1 bilyon. Iyan ang pintura na ginawa ni Nathan para sa aming magkakapatid. Walang ibang makakakuha nito. 2 bilyon. 3 bilyon. 5 bilyon. 6 na bilyon. Miss Larson, pintura lang yan. Hindi ganoon kalaki ang halaga nito. Hindi mo naiintindihan. Ipininta iyan ni Nathan para sa amin. Halos walang katumbas na halaga. Kung mananalo ako nito, tiyak na babalik siya sa amin. 8 bilyon. Pintura lang yan. Ako mismo ang magpipinta ng bago para sa iyo. Huwag kang magpakatanga. Alam ko ang ginagawa ko. 10 bilyon. Lahat ang pintura ay akin ngayong gabi. Gusto mo pa bang magpatuloy, Miss Irwin? Magsasayang lang ako ng pera para masaya. Pero ang asawa ko sinabing huwag magsayang ng pera. Binabati kita, MS Larson. Ang T-Joy ay sa'yo. Kailangan ko ng sariwang hangin. Nathan, pakinggan mo lang ako. Wala na akong masasabi. Mula nang mag-asawa ako, naging estranghero tayo sa isa't isa. Nagkamali ako, Nathan. Si Elijah at ang kanyang ina ay naasikaso na. Nasa kulungan na sila ngayon. Sa wakas nakuha nila ang nararapat sa kanila. At tingnan mo,
Bumalik na sa akin ang The Joy. Mula ngayon, babayaran ko ang lahat ng pagsisisi mo. Tama na. Ang nanakit sa akin ay hindi si Elijah. Kayo ang tatlo. Kayo ang nagbigay daan sa kanya at nagpasigla ng kanyang ambisyon. Nathan, pasensya na. Kasalanan namin ito. Pakiusap, bigyan mo lang kami ng isa pang pagkakataon. Kung hindi para sa amin, kahit para sa kinabukasan na naisip mo noong iginuhit mo ito. Alam mo ba kung bakit ang regalong dapat sana'y mapunta sa isa sa inyong magkakapatid ay napunta sa subasta? B, bakit? Dahil kailangan ko ng pera. Para mabili muli ang mga alaala ng aking mga magulang. Akala mo ba kahanga-hanga ang dramatic mong panalo sa bid ngayong gabi? Noong ninakaw mo ang mga alaala ng aking mga magulang para lang pasayahin si Elijah, nawalan na ng halaga sa akin ang painting na iyon. Huwag mo na akong hanapin muli. Para sa akin, hindi kita mapapatawad. Nandito ka para mang-asar sa akin, hindi ba? Hindi. Nandito ako para magpasalamat sa iyo. Salamat sa hindi mo pagpapakasal sa kanya noon. At salamat sa hindi mo pagkaalam sa kung ano ang meron ka. Ang iyong katangahan ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na magkaroon si Nathan. At salamat sa pagpayag sa akin na umalis na may 8.5 bilyong kita ngayong gabi. Lahat ay naibigay sa mga batang nangangailangan, syempre. Kaya ito lahat ay plano mo? Binili mo ang The Joy? At ibinigay ito? Para lang masayang ko ang 10 bilyon? Nasasaktan ka ba? Galit ka sa akin. Kung para sa ginawa mo kay Nathan, wala ito. Hindi. Oops, nadulas ito sa aking kamay. Babalikan kita, pero sinabi ng orihinal na pintor, wala na itong halaga ngayon. Nathan, ganito ba ang naramdaman mo noong hinahanap mo ang pendant na iyon? Hindi ka ba dapat nasa auction? Paano ka napunta sa ganyan? Kasalanan lahat ng demonyong Isaya. Alam kong may mali. Nawawalan ako ng mga role at endorsement kung saan-saan. Siya pala. Kamag-anak lang siya ng mga Irwin. Sino siya para nakawin ang lalaki natin at ipagmalaki pa? Sira ulo siya. Miss Larson, nakuha na namin. Magsalita ka. Batay sa mapagkakatiwalaang source, isa lang ang kasal ng Irwin sa nakaraang 2 buwan. Sino? Si Zendaya Irwin, ang tagapagmana ng negosyo ng Irwin. Ano? Kaya ang bagong asawa ni Nathan ay ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Kung siya nga, sisiguraduhin ko malaman niya na ang pera ay walang kabuluhan sa mundo ng entertainment. Ano ang balak mo? Kilala mo ang boss ko, di ba? Sobra yaman niya at may impluensya sa magkabilang panig ng batas. Dahil ninakaw niya ang lalaki natin, babayaran niya ito. Irene, nandito ba si Mr. Fox? Pero may ini-entertain siyang VIP ngayon. Hindi ka makakapasok. Miss Irwin, narito ang inumin niyo. Mr. Fox, gusto ko turuan mo ng leksyon ng isang tao. Bakit ka sumusulpot dito? Hindi mo ba nakikita na may ginagawa ako? Mr. Fox, gusto kong turuan mo ang isang tao ng leksyon. Para sa akin. Pasensya na. Hindi na kita matutulungan. Ang kumpanya ay binili na lang. Ako hindi na ang iyong boss. Binili? Sino ang bagong may-ari? Ako iyon. Zendaya? So, gusto mo akong turuan ng leksyon? Isang hindi pagkakaunawaan lang iyon. Hindi niya sinasadya iyon. Biro lang. Huwag mong personalin. Mangyaring, Miss Irwin. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Siya ang ating boss. Kami ay mga walang halaga lamang noong si Miss Irwin ay nasa labas gumagawa ng mga galaw. Sino ka para turuan siya ng leksyon? Huwag mo akong idamay sa gulo mo. Humingi ka ng tawad ngayon. Kalimutan mo na ang paghingi ng tawad. Gusto ko kapag galit sa akin ang mga tao at wala silang magagawa tungkol doon. Mamaya. Magkakaroon tayo ng maraming kasiyahan. So, lumabas ka sandali at bumalik ka para makitang 13 endorsements ang nakansela at ang iyong drama project na ilang buwan mong ginawa
ay ninakaw mismo sa ilalim ng iyong ilong? Wala ka bang kompetisyon ngayon? Tapos na ba? Na-disqualify ako at pinagbawalan mula sa lahat ng susunod na kompetisyon sa bansa. Anyway, uuwi ako para mag-empake. Mag-empake para saan? Saan ka pupunta? Tinanggap ko ang isang pangmatagalang alok sa Fryex. Hana? Hana, ikaw talaga. Kakausapin pa sana kita. May dala akong regalo sa kasal mula sa Frykes. Kailan natin yayain si Nathan na lumabas para makapag-bonding tayong lahat? Hindi ako ang ikakasal. Si Nathan. At hindi ako ang nobya. Nagbibiro ka lang. Nakita ko si Nathan na nagsusulat ng sulat pag-ibig para sa'yo. Anong sinabi mo? Ang sulat pag-ibig na iyon para sa akin pala? Oo. Para sa akin yung sulat pag-ibig? Kaya ako pala ang gusto ni Nathan? At ako rin ang gusto niyang pakasalan? Hana, anong ginawa mo? Nathan, ihahatid na kita. Nathan, Nathan, teka ako. Nathan, 5 araw kitang hinintay. Sa wakas, nandito ka na. Bakit ka nandito? Nathan, pasensya na. Alam ko na ngayon na para sa akin ang sulat pag-ibig. Alam ko na ako ang mahal mo at ako ang gusto mong pakasalan. Pasensya na. Sa pag-iwan ko sa'yo sa City Hall, handa na akong pakasalan ka. Kahit maghintay pa ako hanggang sa makapag-diborsyo ka, titiisin ko. Masaya na ako, kahit pangalawa lang. Pakiusap, wag mo akong iwan. Hindi yan mangyayari. Hindi para sa'yo ang liham na yon. Hindi kita mahal at hindi ko kailangan ng mga kahalili. Hana, parang kapatid ka sa akin. Hindi na kita kailangan. Bakit? Dahil ba sa kanya? Talaga bang nahulog ka kay Zendaya? Paano naman ang lahat ng dati nating pinagsamahan? Mahal ko si Zendaya. At sa natitira kong buhay, siya lang ang mamahalin ko. Kailangan mong umalis. Ayaw na kitang makita. Nathan. Pasensya na. Ayaw ng asawa ko na ginagambala siya. Zendaya, sa tingin mo ba talaga nanalo ka? Mas kilala ko si Nathan kaysa kanino man. Emosyonal siya at malambot ang puso. Galit lang siya ngayon. Mamalayan niya. Mamalayan niya na ako ang talagang mahal niya. Sobrang tiwala mo naman. Gusto mo bang tumaya? Kung manalo ako, hindi ka na dapat magpakita kay Nathan. Sige, pero kung matalo ka, diborsyuhan mo siya at sumigaw ng 3 beses habang nakaluhod. Talo ako. Sang-ayon. Anong taya? Isang bagay na sabi mo magaling ka. Hindi pa huli para umatras. Simulan na natin. Talagang hinahanap mo ito. Sabihin mo sa kanya kung sino ako. Ikaw ang gaming queen. Magiging mabait ako. Hinahayaan lang kita. Go, Hana. Kailangan ko lang ng 10 segundo. Humanda kang lumuhod at aminin na ikaw ang talunan. Ang yabang mo talaga. Ipinapahayag ko ngayon ang laban nagsimula na. Wow, grabe. Ang bilis ni Hana, mahigit 300 APM yata. Sa tingin mo matatalo mo ang gaming queen sa ganyan? Malayo ka sa level niya. 10 segundo na. Sandali, hindi pa tapos ang laro. Halos 1 minuto na. Bakit hindi pa siya tapos ni Hana? Hindi niya kaya. Ang kalaban niya ay halimaw. Baka average lang ang bilis niya, pero perpekto ang bawat galaw. Sa gaming, ang mga mabilis na manlalaro ay hindi nakakatakot. Ang mga perpekto ang nakakatakot. Imposible. Imposibleng matalo ako dito. Ano? Talo talaga si Hana? Huwag mong kalimutan ang pangako mo. Teka, Ano? Iniisip mong umatras? ang taya ay taya. Pero kaya mo bang doblehin? Ano na? Taya natin ang buhay natin. Nathan, lumayo ka dito. Ito ay away ng mga babae. Nawalan na si Hana ng kontrol at hinahayaan mo lang siya. Pigilan sila. Wala nang silbi. Walang makakapigil sa laban na ito. Tatlo. Dalawa. Isa.
Nathan, huwag! Nathan, lumayo ka sa daan! Hindi. Umalis ka sa daan. Nathan, kailangan kong maintindihan mo na mahal kita higit pa sa pagmamahal ko sa sarili kong buhay. Sumusuko na ako. Buhay pa rin siya? Oh, Nathan, nagdududa ako na patuloy kang magiging maswerte. Nanalo ako, Nathan. 201,2,000. Patunay ito ng 24NS. Ako ang pinakamahal kita. Ikaw. Baliw ka ba? Alam mo ba kung gaano iyon delikado? Nathan, kasal na tayo. Hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo. Freedom. Anong mangyayari sa akin? Freedom. Kung mamatay ka, Zendaya, pasensya na. Ako lang. Nathan, pumunta ka sa impyerno. Nathan, 2, 0, ingat. 1. Ay, Dr. Barito, bakit mo ako sinagip? Ang tanga mo talaga. dahil karapat-dapat ka. Nathan, mahal kita. Mahal mo ba ako? Mahal kita. Matagal na kitang mahal. Pakiusap huwag kang mamatay. Huwag mo akong iwan mag-isa. Pakiusap huwag. Mukhang natalo ako. Oras na para bumitaw. Ipinapahayag ko na ang Larson Group ay opisyal ng ititigil ang Elijah Collection. Ang aming focus ngayon ay sa paglulunsad ng bagong linya ng alahas. Ang pangalan ng bagong koleksyon ay Apology. Miss Larson, bakit ang bagong koleksyon tinatawag na Apology? Sino ang iyong hinihingan ng tawad? Pasensya, walang komento. Miss Larson, pakipaliwanag. Bakit itinigil ang Elijah Collection? Pasensya na, wala kaming komento. Pasensya na. Nathan, sana balang araw makita mo ang lahat ng ito at patawarin mo ako. Sa ngayon, hindi ko pa rin kayang makipag-compete kay Zendaya. Pero hindi ako susuko. Nathan, hintayin mo ako. Una, salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin. Noong una, sumali ako sa industriya ng entertainment dahil lang minsang sinabi ni Nathan gusto niya makita akong sumikat sa screen. Ngunit ngayon, ang taong gustong sumikat ako ayaw na talaga sa akin. Kaya, walang saysay ang magpatuloy. At sa wakas, gusto ko lang sabihin, Nathan, alam kong ako ang nawalan sa iyo at mahal kita. Nasaan ang pamilya ni Zendaya? Mayroon bang tao mula sa pamilya ni Zendaya dito? Nandito ako. Mr. Gunn, bumalik ulit para sa mga dessert para sa iyong asawa? Sobra mong pinapalayaw siya. Nagdadala ng afternoon tea araw-araw? Parehas na order? Isang blueberry cake at isang espresso? Walang asukal? Yogurt ang kinakain niya ngayon. Buntis ang asawa ko. Pinabati kita. Salamat. Anong problema, Miss Larson? Dati akong naniniwala na isang araw maghihiwalay sila at sa wakas makukuha ko ang tawad ni Nathan. Kaya ko binuksan ang tindahang ito ng panghimagas sa labas mismo ng gusali ng Irwin Group. Ngunit ngayon, mukhang wala na ang pagkakataong iyon. Hana, handa ka bang iwan ang esports club at sumali sa kumpanya? Dahil kay Nathan? Magkapatid tayo, pagkatapos ng lahat. Alam ko ng eksakto kung ano ang ugali ng dalawa kong kapatid. Hindi sila madaling sumuko. Tayo ang nagkasala kay Nathan. At ngayon na natagpuan na niya ang kaligayahan, hindi ko hahayaang sirain ito ng sinuman kahit na sila ay mga kapatid ko. Gawin mo ang sa tingin mo ay tama. Bantayan ang mga Larson. Kung kinakailangan, tulungan si Hana. Naunawaan. Mahal, nakuha ko na ang resulta ng iyong pagsusuri. Magkakaroon tayo ng sanggol. Magiging tatay na ako. Ibaba mo ako. Masasaktan mo ang sanggol. Mahal, salamat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isang pamilya. At mahal kita. Mahal din kita.